Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang socio-cultural theory ni Lev Vygotsky. Para sa kanya, ang development ng bata o ang magandang development ng bata ay produkto ng kultura at pakikisalamuhan nito sa kanyang environment. Ngayon, unahin nating talakayin ang kultura. Ang kultura ay nagsisilbing kagamitan ng mga kabataan o ng bata sa kanyang development. Halimbawa, ang kanyang ginagamit na lengguwahe. Ang lengguwahe na ito ay mahalaga ang papel na ginagampanan upang maipahayag ng bata ang kanyang saloobin o mga ideya. Nakilala ang theory ni Lev Vygotsky dahil sa kaniyang zone of proximal development, kung saan ito ang range ng kaalaman at kakayahan ng bata na kanyang magagawa sa tulong ng mas nakakaalam or more knowledgeable others. Talakayin muna natin ang zone of actual development. Sa zone of actual development, dito ay meron ng mga kakayahang alam o natutunan na ang bata, ngunit hindi pa niya ito magagawang mag-isa. Sunod naman ay ang zone of proximal development, kung saan dito na nakakatanggap ang bata ng tulong o gabay sa more knowledgeable other o sa mas nakakaalam. Ito rin ay ang range ng kakayahan ng bata na kanyang magagawang mag-isa o magagawa na mayroong tulong ng iba. Dito, sa zone of proximal development, ay mahalaga ang papel na ginagampanan ng more knowledgeable others. Ito ay ang kinukonsidera bilang mayroong sapat o mas malawak na kaalaman na makakatulong sa bata sa kanyang development. Ang scaffolding naman ay ang appropriate assistance na ibinibigay ng more knowledgeable others sa bata para mas mapadali sa kanyang matutunan ang isang bagay. Inilathala rin ni Lev Vygotsky ang kahalagahan ng private speech, kung saan ang private speech ayon kay Lev Vygotsky ay mahalaga sapagkat dito ay napagtatanto ng bata o napag-iisipan ng bata kung ano nga ba ang mga kakayahan na dapat ay bigyan niya ng pansin o mga kakayahan na dapat niya pang pag-aralan. Yan ay sa pamamagitan ng sariling pagmumuni-muni o pag-iisip upang mas malalim pang maintindihan ang kanyang sariling kakayahan. Matapos ito, ang scaffolding na ginamit ng more knowledgeable others ay pwede nilang tanggalin upang ang bata ay makaperform na ng task independently without the help of more knowledgeable others at lalo nang wala ng tulong ng scaffolding. Iyon lamang ang ating tatalakayin sa socio-cultural theory ni Lev Vygotsky. Sa pangkahalatan, mahalaga ang socio-cultural theory ni Lev Vygotsky sapagkat dito ay ipinapakita nito ang kahalagahan ng kaugnayan ng ating kultura at pakikisalamuha sa ibang tao dahil dito ay mas napapadali ang development ng bata. Depende ang development ng bata sa kanyang kulturang kinabibilangan at sa kanyang antas ng pakikisalamuha.